Isang nakakagulat na pahayag ang inilabas ng prinsipe ng Saudi Arabia. Ang aming kaalyado ay hindi Amerika, kundi ang Pilipinas. Ang isang pangungusap na ito ay nagpatindig balahibo sa Amerika. Agad na tumawag ang Pangulo ng Amerika sa prinsipe at nagbanta ang Tsina na babawiin ang 38 bilyong dolyar na pamumuhunan. Tahimik lamang ang Inglaterra at Pransiya, walang inilabas na anumang pahayag. Ngunit ang bansang pinakanagulat ay ang Amerika. Bakit nila pinili ang Pilipinas sa halip na ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo? Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang buong nakakagulat na kwentong iyon. Bago magsimula, kung maaari, mag-subscribe sa channel, pindutin ang like at magkomento ng Mabuhay Pilipinas upang suportahan kami. Ilang araw na ang nakalipas, sa isang malaking sentro ng pamamahayag sa palasyo sa Riyadh, Saudi Arabia, 320 mamamahayag mula sa 78 bansa sa buong mundo ang naghihintay ng may pagpipigil hininga sa sandaling iyon. Ang mga editor ng nangungunang media outlet sa mundo tulad ng CNN, BBC, Al Jazeera at CCTV ay nakatingin sa kamera ng may tensyon. Huminto ang electronic board sa New York Stock Exchange at ang mga trader sa Financial District ng London ay natigilan sa harap ng kanilang mga screen. Ang Philippine Stock Exchange sa Maynila, pagkabukas pa lang, ay huminto na sa aktwal na pagpapalitan. Ang presyo ng krudong langis sa mundo ay tumalon ng 47 dolyar kada bariles na nagtulak sa merkado sa isang kaguluhan na hindi pa nangyari sa kasaysayan. Nang itabi ng kanyang kamahalan Prinsipe Mohammed bin Salman ang inihanda niyang talumpati. Isang pangungusap lamang ang binitawan niya sa harap ng buong mundo na nagpatigil sa lahat ng orasan sa daigdig. Ang tanging at hindi mapapalitang kaalyado na pinili ng Saudi Arabia upang itaya ang kapalaran ng ating bansa ay hindi Amerika, hindi China, kundi ang Pilipinas. Ang Pilipinas para sa amin ay mga kapatid na nagbukas ng kanilang mga puso. Sabay-sabay na tumayo ang 320 mamamahayag. Ang flash ng kamera ay kumikislap ng tuloy-tuloy na parang isang pambobomba. Nahulog ng senior reporter ng CNN America ang kanyang mikropono sa live broadcast. Inalis ng reporter ng CCTV China ang kanyang earphone at nakatingin ng matamlay sa kanyang katabing kasamahan. Agad-agad sa Washington, isang emergency press conference ang isinagawa ng tagapagsalita ng Department of State at sa Ministry of Foreign Affairs ng China, umilaw ang mga emergency signal light. Ngunit habang nagpapanik ang mundo, sa pinakadulo ng press center ay may isang lalaki na mahigpit na nakahawak sa kanyang dalawang kamay, pilit na pinipigilan ang mainit na luha. Iyon ay ako. Ang pangalan ko ay Karim Al-Arabi, na naglingkod ng 28 taon bilang pangalawang hepe ng Royal Protocol ng Saudi Arabia. Sa loob ng 28 taon na iyon, sinalubong ko at ipinahatid ang mga pinuno at espesyal na sugo ng 47 bansa sa palasyo mula sa mayabang na pakikipagkamay ng Pangulo ng Amerika hanggang sa puno ng kalkulasyon ng ngiti ng Pangulo ng China. Mula sa formal na pagbati ng Royal Family ng Inglaterra hanggang sa walang lamang pahayag ng Pangulo ng Pransiya, nakita ko ang lahat ng kanilang tunay na mukha sa likod ng entablado ng palasyo at politika. Iyon ang dahilan kung bakit naiintindihan ko kung bakit lumaban ang kanyang kamahalan prinsipe sa lahat ng hula ng mundo at pinili ang dalawang salita, Pilipinas. Ang pagpiling iyon ay hindi isang biglaang emosyon o isang pampulitikang kalkulasyon, kundi isang matatag na paniniwala na binuo sa ebidensya ng dugo at luha na naipon sa loob ng 28 taon. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang lahat ng nakakagulat at nakakaantig na katotohanan na direkta kong nasaksihan sa pinakamalalim na pasilyo ng palasyo. Kung pakikinggan ninyo ang kwentong ito hanggang sa huli, mararamdaman ninyo ng malalim hanggang sa kaibuturan ng inyong buto ang dahilan kung bakit ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang Amerika, ay natumba. Bakit tinanggihan ang mapanlinlang na Tsina ng 38 bilyong dolyar nang walang anumang nakamit at gaano kahanga-hanga ang Pilipinas bilang isang bansa at ang mga Pilipino bilang isang kahanga-hangang mamamayan. Unang akong pumasok sa opisina ng Royal Protocol noong ako ay 16 taong gulang pa lamang, napakabata.
Ang opisina ng protocol ay parehong nagliliyab na puso ng royal family at ang pinakamalupit na hierarchical society sa mundo. Sa aming opisina, mayroong isang hindi nakasulat ngunit ganap na tuntunin ang talaan ng ranggo ng mga bansa. Hindi lamang ito isang simpleng tuntunin ng seremonya, ito ay parang konstitusyon ng palasyo. Nagpapasya ito sa oras ng pagtanggap ng kanyang kamahalan prinsipe para sa anong embahador ng bansa. Gaano kalayo ang ilalagay na upuan sa meeting room at kung sino ang siko ang pinakamalapit sa kanyang kamahalan prinsipe sa hapagkainan. Ang numero 1, hindi na kailangang sabihin ay ang Amerika. 73% ng lahat ng armas ng Saudi Arabia ay gawa ng Amerika. Kung humingi ng pagpupulong ang embahador ng Amerika, aayusin ang schedule ng kanyang kamahalan prinsipe sa loob ng 48 oras at isang 90 metrong pulang karpet ang ilalatag mula sa pangunahing gate ng palasyo hanggang sa reception room. Ang pangalawang posisyon ay ang Inglaterra. Isang matagal ng kasosyo na malalim na konektado sa Saudi Arabia mula nang magsimula ang industriya ng langis. Ang embahador ng Inglaterra ay maaaring gumamit ng Western Lounge sa West Wing anumang oras. Ang pangatlong posisyon ay ang Pransiya. Ang pang-apat ay ang Alemanya at ang pang-lima ay ang China. Dahil sa laki ng ekonomiya at teknolohiya, ang China ang tanging bansang Asyano na nakapasok sa top 5. Kapag dumating ang embahador ng China sa palasyo, 2 protocol officer ang hihiwalay mula sa kotse, dala ang Arabica coffee at Arabic dates sa silver tray. Kaya, saan ninyo iniisip ang Pilipinas? Sa totoo lang, ang Pilipinas ay nasa ika-17 posisyon na nakapagitna sa Thailand at Malaysia. Ang espesyal na sugo ay mayroon lamang isang bagong protocol officer na nakatalaga. Ang reception room ay ang pinakamaliit na silid sa silangang bahagi ng palasyo at ang pulang karpet ay 15 metro lamang ang haba. Sa mga araw na darating ang mga taga-Pilipinas, karaniwang nagbubuntong hininga kami, mga protocol officer, Pilipinas na naman. Maliban sa langis, ano pa ba ang maibibigay sa atin ng bansang ito? Ganoon din ang iniisip ko noon. Ang Pilipinas ay isang magandang customer na bumibili ng 35 bilyong dolyar ng krudong langis sa amin bawat taon. Ngunit iyon lamang, ang customer ay customer, hindi kapatid. Gayunpaman, sa unang pagkakataon sa aking buhay, nagsimulang magkaroon ng mga lamat ang malupit na talaan ng ranggo na ito nang dumating sa palasyo si Richard Hunter, isang espesyal na sugo ng Department of State ng Amerika. Panahon iyon ng tag-araw. Ang tensyon sa pagitan ng Iran at Saudi Arabia ay lumala ng husto. Pinalakas ng Amerika ang pagpapakalat ng militar sa gitnang silangan at nagpadala ang Washington ng isang mataas na antas ng espesyal na sugo upang hilingin sa Saudi Arabia na sabay-sabay na dagdagan ang produksyon ng langis at palawakin ang military base. Si Richard Hunter, isang 60 taong gulang na diplomat, may blonde na buhok na suklay paatras, may taas na 180 centimeters at nakasuot ng custom-made na suit mula sa Italia. Ngunit ang kanyang saloobin ay mas katulad ng isang nagpapautang na naniningil ng pera kaysa sa isang diplomat. Mula sa sandaling bumaba si Hunter mula sa kanyang pribadong eroplano sa King Khalid International Airport sa Riyadh, mayroon na akong masamang kutob. Karaniwan, ang mga dayuhang espesyal na sugo, pagkababa sa kotse, ay nakikipagkamay sa protocol officer na sumalubong. Ito ang pinakamababang kagandahang asal at pangunahing prinsipyo ng diplomasya. Ngunit si Hunter, pagkababa pa lang niya sa hagdan ng eroplano, ay hindi na tumingin sa akin na nakatayo at naghihintay, agad na kinuha ang mobile phone mula sa kanyang entourage at nagsimulang makipag-usap sa Washington. Ang pakikipagkamay na inalok ko ay walang pag-asang bumagsak sa hangin sa ilalim ng init ng disyerto. Sa bulletproof car, patungo sa palasyo, sumulyap si Hunter sa syudad ng Riyadh sa labas ng bintana at sinabi sa kanyang entourage, nakakatawa ang pagtatayo ng matataas na gusali sa gitna ng disyerto na ito. Kung walang langis, ang lugar na ito ay isang tumpok lamang ng buhangin. Nakahawak ako ng mahigpit sa aking mga kamay sa upuan sa likod nang marinig ko ang mga salitang iyon. Ngunit ang Amerika ang bansang numero 1, kailangan kong magtiis. Wala akong karapatang magkaroon ng emosyon. Mas lumala ang saloobin ni Hunter nang dumating siya sa reception room ng palasyo
bago pumada ang kanyang kamahalan prinsipe sa silid. Ayon sa protocol, lahat ng dayuhang delegasyon ay kailangang tumayo at maghintay. Ito ay isang hindi nakasulat na tuntunin ng royal family na hindi kailanman nasira sa loob ng 28 taon. Ngunit si Richard Hunter ay nakaupo ng malalim sa sofa, nakatawid ang mga binti, nakatuon ang tingin sa screen ng kanyang tablet. Kahit nang umalingaw-ngaw ang mga yapak ng kanyang kamahalan prinsipe sa pasilyo, hindi man lang siya kumilos. Nang makita ko ang eksenang ito mula sa pasukan ng reception room, naramdaman kong nagyelo ang aking puso. Sa loob ng 28 taon, ito ang unang pagkakataon na may ganoong insulto. Nang pumasok ang kanyang kamahalan prinsipe, noon lamang pilit na tumayo si Hunter, dahan-dahang nakipagkamay ng formal, bahagyang dumampi lamang sa dulo ng mga daliri. Hindi pa nagtatagal ng 5 minuto ang pagpupulong, tumunog ng malakas ang mobile phone ni Hunter. Sa anumang bansa sa mundo, ang pakikinig sa personal na tawag habang tinatanggap ang isang pinuno ng estado ay ang pinakamasamang kawalang-galang sa diplomasya. Agad kong sinenyasan ang kanyang entourage na patayin ang telepono. Ngunit itinaas ni Hunter ang kanyang hintuturo sa kanyang kamahalan prinsipe at sinabing, paumanhin. Tumatawag mula sa Washington, 1 minuto lang, ang tingin ng hepe ng Royal Guard na nakatayo sa tabi ng kanyang kamahalan prinsipe ay nagningning ng matalim. Naramdaman kong bumaba ng kahit 2 degree ang temperatura sa reception room. Hindi kumurap ang kanyang kamahalan prinsipe at tahimik na naghintay, ngunit hindi ko napansin ang bahagyang pagtapik ng kanyang hinlalaki sa armrest. Iyon ang tanda ng kanyang galit na natutunan ko sa loob ng 28 taon. Ang tawag na akala ko ay 1 minuto lamang ay umabot ng 4 na minuto. Sa buong 4 na minuto na iyon, ang hangin sa reception room ay naging mas mabigat at mas mainit kaysa sa tanghali ng disyerto. Matapos ang tawag, hindi man lang humingi ng paumanhin si Hunter, agad siyang dumiretso sa punto. Kanyang kamahalan, prangka akong magsasalita. Hinihiling ng Amerika sa Saudi Arabia na agad na dagdagan ang produksyon ng langis sa 1.5 milyong bariles bawat araw. At gusto naming pahintulutan na mag-dock ng karagdagang fleet ng US Navy sa Port Jubail sa Gulpo. Pakisuri ito hindi bilang isang kahilingan ng Amerika kundi isang utos para sa seguridad ng gitnang silangan. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Gumamit ng salitang utos sa harap ng isang pinuno ng isang malaya at soberanong bansa. Agad na namula ang mukha ng mga opisyal ng Ministry of Foreign Affairs ng Saudi Arabia na naroroon. Tahimik na sandali ang prinsipe, pagkatapos ay nagsalita ng formal. Espesyal na Sugo Hunter, ang Saudi Arabia ay laging bukas sa makatwirang kahilingan ng mga bansang kaalyado. Ngunit ang pagiging kaalyado ay hindi relasyon ng pag-uutos at pagsunod kundi paggalang sa isa't isa. Ang isang alyansa na hindi batay sa paggalang sa isa't isa ay walang pinagkaiba sa isa pang pangalan ng kolonyalismo. Agad na nanigas ang mukha ni Hunter. Ito ang mukha ng isang tao na bihirang tanggihan ang kanyang kahilingan. Ngumisi siya at sinabing, kanyang kamahalan, hindi na kailangang maging emosyonal, tingnan ang mga numero ng objetibo. 73% ng lahat ng armas ng Saudi Arabia ay gawa ng Amerika. 154F, 15 fighter jet, Patriot Missile Defense System, paglilipat ng teknolohiya ng Aegis Destroyer. Lahat ng kontrata sa pagpapanatili ay nasa kamay ng Amerika. Kung ititigil namin ang pagsuplay ng mga piyesa, ang Saudi Air Force ay mananatili sa runway sa loob ng 2 linggo. Tatanggihan pa rin ba ninyo ang aming kahilingan? Hindi iyon isang diplomatikong dialogo, iyon ay isang tahasang pananakot. Ang ekspresyon ng mukha ng mga opisyal ng Saudi Arabia na naroroon ay malinaw na nagpapakita ng kahihiyan, ngunit walang sinuman ang makapagkomento. Ang 73% na binanggit ni Hunter ay isang katotohanan na hindi matatawaran. Sa pagtatapos ng pagpupulong, nang umalis si Hunter sa reception room, sinundan ko siya ng tingin, kinagat ang aking mga ngipin. Ang tunog ng kanyang sapatos na tumatapik sa marmol na sahig ng palasyo ay parang tunog ng mga yapak na yumuyurak sa dangal ng Saudi Arabia. Kinagabihan, naisip ko, ito ba ang tunay na mukha ng #1 alliance? Ang mayabang na saloobin na ito,
na sinisikap tratuhin ang isang malaya at soberanong bansa bilang isang alipin sa pamamagitan ng pagkuha ng 73% na pagdepende sa armas bilang hostage, matatawag ba itong alyansa? Gayunpaman, sa gitna ng galit at pagkabigo, ayaw ko pa ring aminin. Kung wala ang Amerika, sino ang magpoprotekta sa amin? Mayroon bang bansa sa daigdig na ito maliban sa mga Western power na maaaring maging kalasag para sa Saudi Arabia? Tamang-tama, 2 araw matapos umalis si Hunter sa palasyo, sinuri ko ang iskedyul ng pagtanggap sa opisina ng protocol at nagulat ako. Ang pangalan ng susunod na makikipagkita ay ang punong negosyador ng Pilipinas para sa kalakalan, si Jose Mari Reyes, isang espesyal na sugo ng isang bansang nasa ika-17 posisyon na mayroon lamang isang bagong protocol officer na nakatalaga. Ang reception room ay ang pinakamaliit na silid sa silangang bahagi. Ang pulang carpet ay 15 metro lamang ang haba. Dahil sa lumang gawi, nagbuntong hininga ako at bumulong. Sigurado, kontrata ng langis na naman. Gayunpaman, kinabukasan, nang salubungin ko ang sasakyan ng espesyal na sugo ng Pilipinas sa palasyo, nasaksihan ko ang isang eksena na hindi ko kailanman malilimutan sa aking buhay. Lumabas si espesyal na sugo Jose Mari Reyes mula sa itim na sedan. May taas siyang humigit kumulang 170 centimeters, ordinaryong pangangatawan, nakasuot ng simpleng ngunit disenteng suit. Isang ganap na kakaibang kilos kumpara sa espesyal na sugo ng Amerika 2 araw na ang nakalipas na nakasuot ng custom-made na suit mula sa Italia at may suot na kumikinang na silver cufflinks. Ngunit ang unang ginawa ni espesyal na sugo Jose Mari Reyes nang bumaba sa sasakyan ay hindi ako makapaniwala. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Nakipagkamay sa akin ng formal gamit ang 2 kamay at nagsalita sa malinaw na Arabic. Assalamu alaikum. Lubos akong nagpapasalamat na sinalubong ninyo ako mula sa malayo. Sa init na ito, tiyak na napakahirap para sa inyo. Kumusta po kayo? Sa loob ng 28 taon, sinalubong ko ang delegasyon ng 47 bansa at siya ang unang diplomat na hindi Arabo na kusa akong binati sa Arabic. Higit pa rito, ang pagbating iyon ay hindi isang formal na pangungusap kundi mga taos pusong salita ng pagmamalasakit sa kalusugan ng isang protocol officer na sumalubong sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kirot sa aking puso. Sa daan mula sa pangunahing gate ng palasyo hanggang sa reception room, yumuko si espesyal na sugo Jose Mari Reyes at binati ang bawat bantay na nakatayo sa pasilyo. Ang mga bantay ay nagkatinginan ng may pagkalito. Karamihan sa mga dayuhang delegasyon ay itinuturing ang mga bantay na parang walang buhay na poste. Si Hunter, 2 araw na ang nakalipas, ay hindi man lang lumingon nang buksan ng bantay ang pinto para sa kanya. Nang makapasok sa reception room, habang naghihintay sa prinsipe, formal na tinanggap ni espesyal na sugo Jose Mari Reyes ang tasa ng Arabica coffee na inabot ko, humigop at sinabing, "Oh, napakalinamnam ng lasa. Ito ba ay timpla mula sa Yemen coffee beans? Gusto ko talaga ang kape." Nagulat ako muli. Sa loob ng 28 taon, walang dayuhang delegasyon ang nakahula sa pinagmulan ng coffee beans na inihahain namin sa reception room. Karamihan ay humigop lamang ng formal. Ang lalaking ito ay talagang nag-enjoy sa lasa ng kape. Iyon ang sandaling naramdaman ko ang kanyang taos-pusong pagmamalasakit sa aming kultura. Gayunpaman, sinabi ko sa sarili ko na ang kaunting kabaitan lamang ay hindi makapagpapabago sa ranggo laban sa lakas ng isang Patriot missile na ibinibigay ng Amerika. Ang kagandahang asal tulad ng paghula sa pinagmulan ng Arabica coffee ay walang halaga. Kaya, sinubukan kong balewalain ang mga pangyayari noong araw na iyon, pinananatili pa rin ang Pilipinas sa kanyang ika-10 pinapuesto. Ngunit handa na ang tadhana ng isang malaking pagsubok upang tuluyang ibagsak ang talaan ng ranggo na matatag kong pinaniniwalaan. Pagkaraan lamang ng 3 buwan, nang sumiklab ang isang kakilakilabot na digmaan na lumamon sa buong gitnang silangan, ang tunay na mukha ng Amerika na nasa ranggo 1, ang China na nasa ranggo 5, at ang Pilipinas na nasa ranggo 17 na pinaniniwalaan kong matatag sa loob ng 28 taon ay nalantad ng malupit at malinaw. Ang katotohanan iyon ay sapat na
upang basagin ang lahat ng paniniwala sa aking buhay at sa huli ay naging nagpapasya para sa makasaysayang desisyon ng kanyang kamahalan prinsipe. 3 buwan pagkatapos, ang bangungot na pinakanatatakutan ko ay nagkatotoo. Sabay-sabay na inatake ng mga drone ng puwersang revolusyonaryo ng Iran ang 3 pasilidad ng langis sa Gulpo ng Saudi Arabia. Alas 3 ng madaling araw, umilaw ang mga emergency signal light sa underground command center ng Royal Palace ng Riyadh at inilabas ang emergency summons mula sa prinsipe. 5.7 milyong bariles ng langis, katumbas ng kalahati ng pang-araw-araw na produksyon ng langis ng Saudi Arabia, ay agad na huminto sa produksyon. Tumalon ng $67 kada bariles ang presyo ng krudong langis sa internasyonal na merkado pagkabukas pa lang na nagtulak sa pandaigdigang ekonomiya sa bingit ng takot. Ngunit ang mas nakakatakot kaysa sa pag-atake sa mga pasilidad ng langis ay ang nangyari pagkatapos nito nang magbanta ang Iran ng karagdagang paghihiganti at nagpahiwatig ng pagharang sa Strait of Hormuz. Kumalat ang takot sa isang malawakang digmaan sa buong gitnang silangan. Umalingaw-ngaw ang sirena ng air raid sa buong siyudad ng Riyadh at nagsugod ang mga tao sa supermarket upang mag-imbak ng tubig at pagkain. Puno ang screen ng telebisyon ng mga larawan ng mga ina na may hawak na anak na may takot sa mata. Sa sandaling iyon, nasaksihan ko ang isang hindi kapani-paniwalang eksena sa surveillance monitor ng sitwasyon sa opisina ng protocol. 4 na oras pagkatapos ng airstrike, nagsimulang mag-evacuate ang embahada ng Inglaterra sa kanilang mga mamamayan. Ang Inglaterra, ang bansang nasa ika-2 rango, ang bansang tinawag naming kaalyado sa loob ng 100 taon na nakasama namin mula pa sa simula ng industriya ng langis, ay ang unang bansang nag-empake ng gamit. Ang embahador ng Inglaterra ay nag-iwan lamang ng isang tawag sa telepono ayon sa utos ng gobyerno, ililikas namin ang lahat ng empleyado ng embahada. Babalik kami kapag naging stable na ang sitwasyon. Ang kamay ng opisyal ng Ministry of Foreign Affairs na sumagot sa tawag ay nanginginig ng husto. Ang isang 100 taong alyansa ay naglaho sa loob lamang ng 4 na oras. 6 na oras pagkatapos, umatras ang embahada ng Pransiya. 9 na oras pagkatapos, nagsara ang embahada ng Alemanya. Sunod-sunod na naglaho ang mga bansang kanluranin na parang napagkasunduan. Ngunit ang pinakamapaminsalang pagtataksil ay nagmula sa bansang numero 1, 12 oras pagkatapos ng airstrike, ang nilalaman ng opisyal na abiso na ipinadala mula sa Embahada ng Amerika ay ang sumusunod. Ayon sa direktiba ng Kagawaran ng Estado ng Estados Unidos, ang Embahada ng Estados Unidos sa Riyadh ay lilipat sa emergency security mode para sa mga hindi mahalagang empleyado at ang mga natitirang empleyado. Lahat ng serbisyo sa visa at konsulado ay sinususpinde agad. Ang kaligtasan ng mga mamamayan ng Estados Unidos ang pinakamataas na prioridad at gusto naming bigyang diin na ang Estados Unidos ay walang obligasyon na tiyakin ang seguridad ng mga empleyadong Saudi. Paulit-ulit kong binasa ang tekstong iyon ng 3 beses. Nanlabo ang aking mga mata. Ang pangungusap na ang Estados Unidos ay walang obligasyon na tiyakin ang seguridad ng mga empleyadong Saudi ay parang punyal na tumusok sa aking dibdib. Mayroong 340 empleyado ng Saudi na tapat na nagtrabaho sa Embahada ng Amerika sa loob ng mahigit 20 taon. Sa likod ng bawat isa sa kanila ay isang pamilya. Itinapon ng Amerika ang 340 buhay na iyon sa pamamagitan lamang ng isang abiso. Sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan si espesyal na Sugo Richard Hunter sa palasyo upang humingi ng escort para sa mga sasakyang pang-evacuation ng embahada. Hiningi niya sa palasyo na agad na magbigay ng 8 bulletproof na sasakyan at isang grupo ng military guard. Sila mismo ang tumatakas ngunit humihingi pa rin sa amin na gamitin ang aming military resources upang tulungan sila. Sa kawalang hiyaan na iyon, sinabi ni Hunter sa telepono, "Karim, bilisan mo. Nanganganib ang aming mga mamamayan. Tungkol sa mga empleyadong Saudi, hayaan na lang ang inyong Ministry of Foreign Affairs na bahala. Hayaan na lang ang inyong Ministry of Foreign Affairs na bahala." Nang marinig ko ang pangungusap na iyon, parang nanigas ang dugo sa aking katawan, ang kanyang mayabang na mukha. Ang taong nagbanta sa amin
ng 73% na pagdepende sa armas sa reception room ng palasyo, 3 buwan na ang nakakaraan ay lumitaw sa aking harapan. Ngayon, ang lalaking iyon ay tinawag ang aking pangalan ng pamilyar at humingi ng tulong. Ngunit kahit na humingi ng tulong, hindi man lang niya pinansin ang buhay ng aming mga empleyado ng Saudi. 2 araw pagkatapos ng airstrike, ang Ana Avenue, kung saan nakasentro ang mga embahada sa Riyadh, ay naging isang ghost town. Kahit na araw, patay ang mga ilaw at nakababa ang mga bandila ng embahada. Ang mga bintana ng embahada ng Inglaterra ay sarado ng makakapal na kahoy. Ang pangunahing gate ng embahada ng Pransiya ay hinarangan ng matutulis na bakod. Sa parking lot ng embahada ng Amerika, 17 sasakyan ang naiwang nagmamadali, nakabukas ng maluwag ang mga pinto ng sasakyan. Ang eksenang iyon ay parang isang eksena sa pelikulang pangdigmaan. Gayunpaman, sa gitna ng ghost town na iyon, mayroong isang gusali lamang na maliwanag pa rin ang ilaw, iyon ay ang embahada ng Pilipinas. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Isang bansang nasa ika-17 posisyon na mayroon lamang isang bagong protocol officer na nakatalalaga at 15 metrong pulang karpet lamang. Sa gitna ng impyerno na tinakbuhan ng Amerika, Inglaterra, Pransiya at Alemanya, maliwanag pa rin ang kanilang ilaw at matatag. Higit pa rito, ang watawat ng Pilipinas ay buong tapang na iwinawagayway sa harap ng pangunahing gate ng embahada. Ang sitwasyon na nakumpirma sa pamamagitan ng intelligence ng royal family ay mas nakakagulat. Agad pagkatapos ng airstrike, ang embahador ng Pilipinas sa Riyadh ay nakatanggap ng rekomendasyon para sa evacuation mula sa gobyerno ng Pilipinas, ngunit agad niya itong tinanggihan. Ang telegrama na ipinadala niya pabalik sa Ministry of Foreign Affairs sa Maynila ay nakuha ng aming intelligence network at ang nilalaman nito ay sapat na upang kami ay mapigilan ang hininga. Sa kasalukuyan, mayroong 12 construction workers at 470 na Pilipino ang nasa Riyadh. Hindi ako maaaring umalis dito hanggat hindi natitiyak ang kanilang kaligtasan. Kung magsasara ang embahada, ituturing na inabandona ang ating mga kababayan. Ako ang huling kalasag para sa 600 pa na mamamayang Pilipino. Ang isyong ito ay maaari lamang pag-usapan pagkatapos na maging ligtas ang lahat ng ating mga kababayan. Ako ang huling kalasag para sa 1670 na mamamayang Pilipino. Sa sandaling nabasa ko ang pangungusap na ito, isang malamig na kuryente ang dumaan sa aking gulugod na parang kidlat. Ang Amerika, ang bansang numero 1, ay itinapon ang 340 empleyado ng Saudi upang tumakas. Samantalang ang embahador ng Pilipinas, ang bansang nasa ika-15 posisyon, ay nagpahayag na mananatili sa gitna ng larangan ng digmaan upang protektahan ang 1679 niyang mamamayan. Ngunit ang kamanghamanghang aksyon na ipinamalas ng Embahada ng Pilipinas ay hindi lamang iyon. 36 na oras pagkatapos ng airstrike, 850 manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa isang industrial zone sa timog ng Riyadh ay nagsimulang mag-evacuate matapos makatanggap ng emergency notification mula sa kanilang construction company. Gayunpaman, sa panahon ng paglipat patungo sa ligtas na lugar, may isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Humigit kumulang 370 pamilya ng sibilyang Saudi na nakatira malapit sa construction site na walang mahanap na sasakyan para sa evacuation ay nalilito at nanginginig sa kalsada. Umiiyak ang mga bata, nakaupo sa lupa ang mga matatanda. Agad na nagpasya si Mang Dante Perez, ang foreman ng construction site ng Philippine Construction Company. Inuna niya ang pagpasok sa 12 malalaking bus at 15 truck ng kumpanya ang humigit kumulang 370 pamilya ng sibilyang Saudi. Ang mga manggagawang Pilipino ay nagbigay ng kanilang puwesto sa mga sasakyan para sa mga mamamayan ng Saudi. At sila mismo ang naglakad ng 4 na kilometro sa liblib na daanan sa ilalim ng init na 48 degrees Celsius upang makarating sa ligtas na lugar. Ang mga anino ng mga manggagawang Pilipino na naglalakad ng matyaga sa daan ng disyerto, dala ang mabibigat na kagamitan sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Nang makumpirma ko ang eksenang iyon sa pamamagitan ng surveillance camera ng Royal Intelligence Bureau, parang nanigas ang buong katawan ko kahit nakaupo ako sa upuan
Inilagay nila ang kanilang buhay sa panganib upang tulungan ang mga Saudi na hindi naman nila kababayan. Hindi sila inutusan, hindi rin sila umaasa ng kapalit dahil lamang sa may mga taong takot sa kanilang harapan. Iyon lang. Nang iulat ang pangyayaring ito sa palasyo, sandaling natahimik ang prinsipe. Nang matapos ang hepe ng Intelligence Bureau sa pag-uulat at tahimik na aalis na sana, sinabi ng prinsipe sa isang malalim ngunit matatag na tinig, repasuhin ang ranggo ng Pilipinas. Iyon ang utos na baguhin ang ranggo na unang kong narinig sa loob ng 28 taon. Naramdaman kong kumakabog ang aking puso, ngunit iyon ay simula pa lamang. Ang pangyayari na naganap ilang araw lamang pagkatapos ay tuluyang winasak ang talaan ng ranggo na iyon. Wala pang isang buwan matapos humupa ang digmaan at bumalik ang di matatag na kapayapaan sa Riyadh, isang kagyat na lihim na telegrama mula sa opisina ng Royal Guard ang ipinadala sa opisina ng protocol. Sa sandaling nabasa ko ang nilalaman, nahulog ang telegrama mula sa aking kamay sa sahig. Ang kanyang kamahalan Prinsipe Faisal Mohammed, apo ng prinsipe, ay nagkaroon ng malubhang aksidente sa trapiko sa disyerto. Ito ay isang banggaan sa pagitan ng sasakyan ng escort at isang malaking truck. Ang 14 na taong gulang na prinsipe ay nasa cardiac arrest nang dalhin sa emergency room ng King Fahd Specialist Hospital at ang medical team na nakatalaga ay nagbigay ng napakalupit na diagnosis, multiple internal organ injuries at fractured skull. Nang dumating ang prinsipe sa ospital, ang hangin sa pasilyo sa harap ng operating room ay siksik sa amoy ng kamatayan. Sa gitna ng mabigat na hangin na may halong amoy ng disinfektante at dugo, ang prinsesa, ina ng prinsipe, ay nakaupo sa sahig, pilit na pinipigilan ang iyak. Ayon sa ulat ng hepe ng guard, malinaw na nanginginig ang mga kamay ng prinsipe, ang pinuno ng pinakamakapangyarihang royal family sa mundo, sa harap ng kanyang anak ay isa lamang walang magawang ama. Yumuko ng malalim ang hepe ng surgery department ng King Fahd Specialist Hospital at nagbigay ng malamig na pahayag. Kanyang kamahalan, sa kasalukuyang teknolohiya at kagamitang medikal ng Saudi Arabia, hindi namin kayang magsagawa ng komplikadong operasyon sa antas na ito. Kung hindi ililipat sa isang nangungunang ospital sa mundo sa ibang bansa sa loob ng 72 oras, hindi namin matitiyak ang buhay ng prinsipe. 72 oras, 3 araw. Ang oras sa disyerto ay karaniwang dumaraan ng dahan-dahan, ngunit sa sandaling iyon, ang tunog ng buhangin na bumabagsak sa orasan ng buhangin ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Agad na nagpadala ang Royal Secretariat Office ng Emergency Request for Assistance sa mga nangungunang medikal na institusyon sa mundo. Ang unang pinag-ugnayan, siyempre, ay ang Amerika, Mayo Clinic, Johns Hopkins Hospital, Massachusetts General Hospital, mga lugar kung saan namuhunan ang Saudi Arabia ng bilyon-bilyong dolyar sa medical charity funds at research funds sa nakalipas na 40 taon. Ngunit 10 oras pagkatapos, ang sagot ay bumalik ng malamig at puno ng kalkulasyon. Ang sagot ng Mayo Clinic ay ang sumusunod. Matapos suriin ang kasalukuyang kondisyon ng pasyente dahil sa multiple internal organ injuries at komplikadong fractured skull ng sabay-sabay, ang success rate ng operasyon ayon sa statistical model ng aming ospital ay 22%. Ang pagtanggap ng mga kaso na may mataas na risk na posibleng makakaapekto ng negatibo sa taunang Surgery Success Rate Index ng ospital ay nangangailangan ng pag-apruba ng Internal Review Board. At sa kasalukuyan, ang pagtawag sa board na ito ay aabutin ng hindi bababa sa 2 linggo. Ang success rate ay posibleng makakaapekto ng negatibo. Sinabi nilang mahirap tanggapin dahil ang buhay ng isang 14 na taong gulang na bata na nasa bingit ng kamatayan ay maaaring maging isang demerit sa record ng ospital. Kailangan kong pigilin ang pagduduwal habang binabasa ang sagot na iyon. Ang sagot ng Johns Hopkins University Hospital ay hindi rin mas maganda. Sa kasalukuyan, ang pagbuo ng isang koponan na dalubhasa sa ganitong uri ng komplikadong trauma ay nangangailangan ng hindi bababa sa 1 buwan ng paghahanda. Higit pa rito, kailangang lagdaan muna ang isang legal liability waiver agreement para sa mga medical na komplikasyon na maaaring mangyari sa panahon ng transportasyon ng pasyente. Ang Heidelberg University Hospital ng Alemanya ay mas prangka. Sa kasalukuyan,
Ang bilang ng mga dayuhang pasyente na tinatanggap ng aming ospital ay umabot na sa itaas na limitasyon para sa ikalawang kalahati ng taong ito. Pinapayuhan namin kayo na mag-apply sa susunod na quarter. Susunod na quarter, ibig sabihin 3 buwan pagkatapos. Hinihiling nila sa amin na maghintay ng 3 buwan para sa isang bata na mamamatay kung hindi maoperahan sa loob ng 72 oras. Ang nangungunang medical system ng kanluran na nagtatakda sa sarili bilang pinakamahusay ay alam lamang kung paano mag-compute ng success rate, admission limits at liability waivers sa harap ng buhay ng isang 14 na taong gulang na bata. Ang pagkabigo ay bumalot sa palasyo. Ang iyak ng prinsesa ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Nakatayo pa rin ang prinsipe, nakatingin sa labas ng bintana, hindi gumagalaw. Walang awa ang paglipas ng oras, lumipas na ang 18 oras, 14 oras na lamang ang natitira. Sa sandaling iyon, ang Undersecretary ng Ministry of Foreign Affairs, si Al Harith, ay tumakbo sa palasyo na hingal na hingal. Nasa kamay niya ang isang gusot na fax. Kanyang kamahalan, mayroong sagot mula sa Pilipinas. Pilipinas, ang bansang nasa ika-17 posisyon, walang sino man sa palasyo ang nag-isip sa Pilipinas sa larangan ng medisina. Ang hepe ng Asia Bureau ng Ministry of Foreign Affairs ay personal na nakipag-ugnayan sa emergency sa ospital ng Universidad ng Santo Tomas sa Maynila, umaasa sa 1 milyong bahagi ng posibilidad. Sa totoo lang, walang sino man sa palasyo, kasama na ako, ang umaasa ng anumang mula sa Pilipinas. Ngunit sa sandaling nabasa ang nilalaman ng fax na iyon, ang tingin ng lahat sa reception room ay napako sa gusot na papel. Ako si Dr. Reynaldo Ray de la Cruz, Departamento ng Orthopedic Trauma, Ospital ng Universidad ng Santo Tomas, Maynila. Agad naming sinuri ang medical records na inyong ipinadala kasama ang buong medical team. Posible ang operasyon. Kami ay tiyak na magtatagumpay. Ang 22% na success rate ay hindi dahilan upang sumuko. Ang natitirang 78% ang dahilan kung bakit kailangan nating punan ito ng ating mga kamay. Ang paghusga sa buhay ng isang 14 na taong gulang na bata sa pamamagitan ng mga numero ay hindi trabaho ng isang doktor. Ako at ang emergency medical team na binubuo ng 4 na espesyalista at 3 surgical nurses ay papunta na sa Ninoy Aquino International Airport. Ngayon, darating kami sa Riyadh pagkaraan ng 18 oras. Mangyaring ihanda ang operasyon. Ang natitirang 78% ang dahilan kung bakit kailangan nating punan ito ng ating mga kamay. Ang pangungusap na iyon ay tumusok sa kawalan ng pag-asa ng palasyo. Nang isara ng nangungunang ospital ng Amerika ang pinto dahil sa 22% na success rate, ang doktor na ito ay binaligtad ang 22% na iyon bilang dahilan upang sumubok. Kinuha ng prinsipe mismo ang fax at binasa ito ng paulit-ulit ng 3 beses. Hindi ko napansin ang bahagyang panginginig ng kanyang sulok ng mata. Sinabi ng prinsipe sa isang malalim na tinig, bumukas ang nakareserbang runway sa King Khalid Airport. Sa sandaling dumating ang medical team ng Pilipinas, i-escort sila gamit ang Royal Escort Vehicle patungo sa ospital nang walang anumang pagkaantala. Iyon ay isang utos na walang kaparis, na nagpapahintulot sa medical team ng isang bansang nasa ika-17 posisyon na gumamit ng Royal Runway. Eksaktong 20 oras at 42 minuto pagkatapos, ang espesyal na eroplano ng Philippine Airlines na naghihintay sa medical team ng Pilipinas ay lumitaw sa kalangitan ng Riyadh. Sa sandaling dumampi ang gulong ng eroplano sa runway, 3 Royal Escort Vehicle ang naghihintay na. Bumukas ang pinto ng eroplano. Ang unang bumaba sa hagdan ng eroplano ay si Professor Dr. Reynaldo de la Cruz. Nakasuot siya ng surgical vest sa ibabaw ng kanyang puting kamiseta, hawak ang medical kit sa isang kamay, at mahigpit na hawak ang isang tablet na puno ng CT scan images ng pasyente sa kabilang kamay. Mayroon siyang dark circles sa ilalim ng mata, ngunit ang kanyang matatag na tingin ay matalim na parang laser at determinado. Pagkababa pa lang ni Professor Dr. De la Cruz sa hagdan ng eroplano, hindi siya nagsalita ng Arabic kundi nagsalita ng Ingles sa medical team ng King Fahd Hospital na sumalubong sa kanya, ngunit sa isang pangungusap na mas mainit kaysa sa anumang Arabic.
Nasaan ang bata? Pakidala ko agad. Nakita ko ang mga CT images sa eroplano. Sa buong flight, masusing sinuri niya ang bawat sulok ng katawan ng 14 na taong gulang na prinsipe. Sa loob ng 20 minutong biyahe mula sa paliparan patungo sa ospital, habang bumubulusok ang Royal Escort Vehicle na may huni ng sirena, ipinaliwanag ni Professor Dr. De La Cruz ang plano ng operasyon sa medical team ng Saudi Arabia sa likod ng upuan. Isang kasamang doktor ng Saudi Arabia ang nagkwento pagkatapos tungkol sa kamanghamanghang pagtutok niya na hindi pinahintulutan ang anumang sandali na masayang. Hindi iyon ang tingin ng isang taong bumiyahe ng 18 oras. Siya ay masigla na parang isang estudyante na malapit ng sumabak sa pinakamahalagang pagsusulit. Sa sandaling nakita ko ang tingin na iyon, may kutob ako na talagang kaya niyang gawin ito. Pagdating sa ospital, hindi agad nagpalit ng surgical gown si Professor Dr. De La Cruz kundi dumiretso sa intensive care unit upang personal na suriin ang kondisyon ni Prinsipe Faisan. Sa harap ng maputlang mukha ng 14 na taong gulang na batang lalaki na hirap huminga at umaasa sa oxygen machine, ipinikit ni Professor Dr. De La Cruz ang kanyang mga mata ng sandali. Pagkatapos ay binuksan ang kanyang mga mata at mahigpit na hinawakan ang kamay ng bata. Dahan-dahan, siyang may sinabi sa Filipino. Ang Filipino nurse na nakatayo sa tabi ay isinalin pagkatapos ang mga salitang iyon sa amin. Huwag kang mag-alala, dumating na ang doktor. Hindi terminong medikal, hindi istatistika, hindi kasunduan sa pagpapaubaya sa pananagutan, kundi isang mainit na pangungusap. Nang magsara ang ospital ng Amerika, dahil sa 22% na talaan, hinawakan ng doktor na ito ang kamay ng bata at sinabing, "Huwag kang mag-alala." Nakita ko ang eksenang iyon sa salamin ng ICU. Naramdaman kong mainit ang aking lalamunan. Ang operasyon ay tumagal ng 19 na oras. Ang buong palasyo ay nagpipigil hininga at nagdarasal para sa tagumpay ng operasyon. Hindi man lang umalis ang prinsipe sa kanyang upuan sa waiting room, sa harap mismo ng operating room. Nakaupo rin ako sa malamig na upuan sa pasilyo. Gising buong gabi, binibilang ang bawat tiktak ng orasan sa dingding. 8 oras pagkatapos magsimula ang operasyon, isang assistant nurse ang lumabas sa operating room upang mag-ulat ng sitwasyon. Ang bahagi ng pelvic bone ay natapos na, kasalukuyan nang isinasagawa ang pagkumpuni ng abdominal injury. Music. Patuloy na nagsasagawa ng operasyon si Professor Dr. De La Cruz nang walang tigil. 12 oras pagkatapos magsimula ang operasyon, isa pang ulat ang dumating. Mas marami ang nawalang dugo kaysa sa inaasahan. Kailangan ng karagdagang transfusion. Si Nurse Rhea San Jose ng medical team ng Pilipinas ay kusang loob na nagbigay ng 400cc ng dugo dahil tugma ang kanyang blood type. Isang nurse ang kusang loob na nagbigay ng kanyang dugo para sa pasyente. Nang marinig ang kwentong ito, ang prinsesa, na nakatiklop ang mga kamay at nagdarasal, ay inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at humagulgol ng tahimik. At 4 na oras at 8 minuto pagkatapos magsimula ang operasyon, namatay ang pulang ilaw sa operating room, bumukas ang pinto. Lumabas si Professor Dr. Reynaldo De La Cruz, nabasa sa pawis ang surgical suit. Ang kanyang mukha, nang alisin ang maskara, ay nagpapakita ng matinding pagod, ngunit may bahagyang ngiti. Kanyang kamahalan, matagumpay ang operasyon. Ganap ng gising ang prinsipe. Pagkatapos ng humigit kumulang 1 buwan ng rehabilitasyon, siya ay magiging malusog muli at makakatakbo tulad ng dati. Sa sandaling iyon, ginawa ng prinsipe ang isang bagay na hindi ko pa nakikita sa loob ng 28 taon. Lumapit siya kay Professor Dr. De La Cruz at mahigpit siyang niyakap ng 2 kamay. Ang pinakamataas na pinuno ng royal family ng Saudi Arabia na yumakap sa isang dayuhang doktor ay isang bagay na walang kaparis. Nanginginig ng husto ang kanyang balikat. Lahat ng naroroon sa pasilyo, kasama ang mga opisyal ng royal family, mga bantay at maging ako, ay lumuha. Ngunit hindi pa nagtatapos dito ang kwento. Ang nangyari sa buong 1 buwan ng rehabilitasyon, pagkatapos ng operasyon, ay tuluyang nagpabagsak sa aming huling paghuhusga tungkol sa Pilipinas. Hindi umuwi si Nurse Rhea San Jose ng medical team ng Pilipinas. Kusang loob siyang humiling na manatili hanggang matapos ang rehabilitasyon ng prinsipe.
Araw-araw, pumupunta siya sa silid ng prinsipe, si Prinsipe Faisan, upang tulungan ang bata sa rehabilitasyon. Kapag ayaw kumain ng bata, siya mismo ang nagluluto ng arroz caldo para sa bata. Kapag nababato ang bata, pinapanood niya ang mga kuwentong bayan at mga laro ng Pilipino at tinuruan ang bata ng mga simpleng salita sa Filipino. Pagsapit ng gabi, kapag nagulat ang bata mula sa bangungot, siya ay nananatiling gising sa tabi nito, hinahagod ang noo ng bata. Sa araw ng paglabas sa ospital, si Prinsipe Faisan ay tumayo mismo mula sa wheelchair at dahan-dahang lumapit kay Nurse Rhea. Niyakap niya ng mahigpit ang nurse gamit ang dalawang kamay at sinabi sa Filipino na lihim niyang pinagpraktisan, "Ate, salamat po. Mahal ko ang Pilipinas." Tiningnan ng prinsipe at prinsesa ang eksenang iyon, dumaloy ang luha sa kanilang mga mata at mahigpit na hinawakan ang mga kamay ni Nurse Rhea. "Ikaw ang tagapagligtas ng buhay ng aking anak." Ang utang na loob na ito, hanggat umiiral ang royal family ng Saudi Arabia, ay hindi kailanman malilimutan. Nang kumalat ang nakakaantig na kuwentong ito sa loob ng royal family, nagsimulang magbago ang pagtingin ng palasyo sa Pilipinas mula sa pinakaugat nito. Gayunpaman, ang tunay na pagsubok ay nasa unahan pa. Ang pagkaantig at utang na loob ay hindi makapagpapabago sa ranggo ng isang bansa. Upang tuluyang mabago ang ranggo, kailangang patunayan ng Pilipinas ang kanyang pinili sa pinakamalupit at pinakamabangis na larangan ng politika sa internasyonal. At ang sandali ng pagpapatunay na iyon ay dinala ng pinakamangha at pinakamababang kalaban, ang Tsina. Habang ang kamangha-manghang paggaling ni Prinsipe Faisan ay nagpapagalaw sa royal family, isang hindi kanais-nais na diplomatikong liham ang dumating sa Riyadh mula sa Beijing. Ang liham ay opisyal na may selyo ng Ministry of Foreign Affairs ng China. Ang unang nagbukas nito ay isang administratibong empleyado ng Asia Bureau ng Ministry of Foreign Affairs ng Saudi Arabia. Ngunit agad siyang tumakbo sa undersecretary pagkatapos basahin ang nilalaman at agad na nag-ulat ang undersecretary sa palasyo. Bilang Deputy Chief ng Protocol Office, may karapatan akong tingnan ang lahat ng kopya ng mga diplomatikong dokumento na ipinadala sa palasyo. Nang gabing iyon, nang basahin ko ang nilalaman ng dokumento na nakalagay sa aking desk, hindi ako makapaniwala. Ang kahilingan ng gobyerno ng China ay ang sumusunod. Sa nalalapit na malakihang pandaigdigang kaganapan sa sport sa Asia, hinihiling ng China na malinaw na isulat ang Spratly at Paracel Islands bilang teritoryo ng China. At dapat ding suportahan ng Saudi Arabia ang pag-angkin ng soberanya ng China sa lahat ng pambansang mapa at opisyal na diplomatikong aktibidad sa hinaharap. Iyon ay isang napakalabis na kahilingan. Ngunit ang talagang nakakatakot ay ang huling bahagi ng dokumento. Gusto naming ipaalala na ang mga proyektong pang-ekonomiya na may kabuuang halaga na $38 bilyong, kabilang ang petrochemical plant, hydrogen energy development, automotive parts manufacturing zone, at BP, na kasalukuyan ng pinag-uusapan sa pagitan ng China at Saudi Arabia, ay ang pundasyon ng relasyon ng dalawang bansa. Umaasa kami sa isang matalinong desisyon mula sa gobyerno ng Saudi Arabia. Matalinong desisyon. Ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga salitang iyon ay napakalinaw. Makinig sa amin at ang $38 bilyong ay sa inyo. Hindi makinig. At ang $38 bilyong ay maglalaho. Hindi iyon isang diplomatikong dokumento, kundi isang liham ng pagbabanta. Pagkalipas ng 2 araw, humingi ng pagpupulong sa palasyo si Yang Wei, ang punong tagapayo ng embahada ng China sa Riyadh. Bilang punong tagapayo ng isang bansang nasa ika-5 rango, 2 protocol officer at ang central meeting room ang inilaan para sa pagpupulong na iyon. Ako, bilang tagapamahala ng protocol, ay naroroon sa pagpupulong. Si Yang ay isang nasa edad na lalaki na may taas na humigit kumulang 170 centimeters, may puting buhok at nakasalamin. Lagi siyang may ngiti sa labi, ngunit ang ngiting iyon ay hindi kabaitan kundi isang kalkuladong ekspresyon. Sa tuwing gumagalaw ang kanyang mga mata, naramdaman kong naririnig ko ang tunog ng mga beads ng abacus na gumagalaw. Pagkapasok pa lang sa reception room, yumuko si Yang Wei ng 90 degrees sa isang napakapormal na paraan.
Pagkatapos ay umupo sa sofa at inilagay ang kanyang mga binti sa isang kaswal na paraan. At mula sa unang salita niya, lumabas na ang lason. Ginoong Undersecretary, narinig kong napakalapit ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Saudi Arabia kamakailan. Siyempre, maganda iyon. Gayunpaman, tulad ng alam ninyo, ang Pilipinas kumpara sa Tsina ay may malaking pagkakaiba sa laki ng ekonomiya at teknolohiya. Hindi natin dapat hayaan ang emosyon na manaig at magbigay ng maling strategic judgments. Hayaan ang emosyon na manaig. Nang marinig ko ang pangungusap na iyon, biglang tumaas ang aking presyon ng dugo. Ang pagligtas ng buhay ng isang prinsipe ay emosyon ba? Ang hindi pagpatay ng ilaw ng embahada sa gitna ng digmaan ay emosyon ba? Ang pagbibigay prioridad sa mga sibiliyang Saudi na sumakay sa bus sa gitna ng disyerto na may 48 degrees Celsius ay emosyon ba? Oo, emosyon iyon, ngunit iyon ay isang uri ng emosyon na may halaga ng libo-libo, 10,000 beses kaysa sa kanyang $38 bilyong na kalkulasyon. Kinuha ni Yang ang kanyang tablet, itinuro ang screen at nagpatuloy. Tulad ng nakikita ninyo, kasalukuyan ng nagpapatupad ang Tsina ng mga proyektong pamumuhunan na nagkakahalaga ng $38 bilyong sa Saudi Arabia, $12 bilyong na petrochemical plant, $9.5 bilyong na hydrogen energy joint venture, $8.7 bilyong na automotive parts, manufacturing zone, smart technology. Tiyak na alam ng Ginoong Undersecretary ang kahalagahan ng mga pamumuhunan na ito para sa Vision 2030 ng Saudi Arabia. Ang hinihingi lang namin ay ang pagbanggit sa isang maliit na bato na pulo sa dagat, $38 bilyong, at isang maliit na bato na pulo hindi na kailangang timbangin upang malaman kung alin ang mas mabigat. Isang maliit na bato na pulo. Tinawag niyang ang sagradong teritoryo ng isang bansa na isang maliit na bato na pulo. Ako, na nakatayo sa likod ng upuan, ay nagngingit-ngit ng ngipin. Hindi ba alam ng lalaking ito kung gaano nakakahiya ang pag-iisip na bilhin ang teritoryo ng isang bansa gamit ang pera? O alam niya ngunit wala siyang pakialam? Ngunit ang mas nakakagulat pa ay ang huling mga salita na binitawan ni Yang Wei nang tumayo siya, lumingon siya sa pintuan, nanatili ang kanyang ngiti. Ngunit ang kanyang tingin ay naging malamig at sinabing, tama, mayroon pa pala. Alam din ng Beijing ang paglapit ng Pilipinas sa Saudi Arabia kamakailan. Ngunit sa totoo lang, maaari ko bang sabihin? Ang Pilipinas, bagamat mukhang maringal, ay sa katunayan isang walang laman na bansa. Lumalabas lang sila kapag kailangan ng tulong at pagkatapos ay tahimik na naglalaho sa mga totoong negosasyon na may pera. Ang kasosyo na tunay na mapagkakatiwalaan ng Saudi Arabia ay kami, ang Tsina. Pinatunayan na iyan ng kasaysayan, hindi ba? Mukhang maringal pero sa katunayan ay isang walang laman na bansa. Ang mga taong nagbigay ng kanilang mga bus para sa mga sibiliyang Saudi at naglakad sa disyerto na may 48 dagaws sa gitna ng digmaan. Sila ba ay walang laman? Ang doktor na naghamon sa operasyon na may 22% na success rate at nagligtas ng buhay ng isang 14 na taong gulang na bata. Siya ba ay mukha lang? Mahigpit kong kinuyom ang aking mga kamay. Naramdaman kong bumaon ang aking mga kuko sa aking palad, ngunit ang galit na naglalagablab sa aking dibdib ay mas mainit pa kaysa sa sakit na iyon. Matapos umalis si Yang Wei sa palasyo, isang matinding debate ang sumiklab sa Ministry of Foreign Affairs ng Saudi Arabia. Ang mga pragmatista ay lumuhod sa harap ng $38 bilyong. Hindi natin maaaring mawalan ng $38 bilyong dahil lamang sa isang maliit na bato na pulo. Karamihan sa ating mga mamamayan ay hindi nga alam kung ano ang Spratly at Paracel, ang tahimik na pagpanig sa Tsina at pagtiyak ng mga pamumuhunan ay para sa pambansang interes. Gayunpaman, iba ang reaksyon ng prinsipe. Nang iulat sa kanya ang nilalaman ng pagpupulong kay Yang Wei, sandaling natahimik ang prinsipe, pagkatapos ay nagsalita sa isang malamig at matatag na tinig na hindi ko pa narinig sa loob ng 28 taon. Imbestigahan ang Spratly at Paracel Islands. Bakit sinisikap ng Pilipinas na protektahan ang mga pulong iyon? Ano ang kahulugan ng mga pulong iyon sa Pilipinas? Magsumite ng detalyadong ulat. Pagkalipas ng 2 araw,
Ang nilalaman ng ulat ay sapat na upang galitin ang prinsipe, ang Spratly at Paracel. Sa kasaysayan ay sagrado at hindi matatalong teritoryo ng Pilipinas. Ang pagtatangka ng isang malakas na bansa na agawin ang lupain ng kanyang kapitbahay sa pamamagitan ng puwersa ay may istrukturang ganap na katulad ng problema ng Palestina. Ang desisyon na ginawa ng prinsipe matapos basahin ang ulat ay mananatiling nakaukit magpakailanman sa kasaysayan ng diplomasya ng Saudi Arabia. 38 bilyong dolyar ba ang lahat? Walang halaga ang pakikipag-ugnayan sa mga taong nag-iisip na ang pera ay maaaring magbaluktot sa kasaysayan ng hustisya. Hindi maaaring pumanig ang Saudi Arabia sa imperialismo kung saan ginagamit ng isang malakas na bansa ang puwersa upang agawin ang lupain ng isang mas mahinang bansa. Tinanggihan ang lahat ng kahilingan ng China at malinaw na isinulat sa opisyal na dokumento na ang Spratly at Paracel ay malinaw na teritoryo ng Pilipinas. Nanginginig ang aking kamay habang isinusulat ang utos na iyon, ang desisyon na talikuran ang 38 bilyong dolyar. Mukha itong isang baliw na aksyon, ngunit ang tingin ng prinsipe ay hindi man lang nanginig. Pinatunayan mismo ng prinsipe na ang pag-compute sa harap ng prinsipyo ay gawi ng alipin at ang pagbabayad ng presyo upang protektahan ang prinsipyo ay ang katangian ng isang hari. Nagulantang ang Ministry of Foreign Affairs ng China. Nagmamadaling nagulat si Yang sa Beijing at nagbanta ang gobyerno ng China na tuluyang ititigil ang lahat ng proyektong pamumuhunan na nagkakahalaga ng 38 bilyong dolyar. Ngunit hindi umurong ang Saudi Arabia kahit isang pulgada. At sino ang huling nakakaalam ng balitang ito? Tama, ang Pilipinas. Matagal nang hindi alam ni espesyal na Sugo Jose Mari Reyes ang katotohanan na tinalikuran ng Saudi Arabia ang 38 bilyong dolyar para sa kanyang bansa. Sa pamamagitan ng diplomatikong channel, ang telegrama na ipinadala niya ay may nilalaman na sumusunod sa ngalan ng gobyerno at mamamayan ng Pilipinas. Kami ay yumuyuko ng malalim at nagpapahayag ng aming pasasalamat sa marangal na desisyon ng Royal Family ng Saudi Arabia. Ang mga bagay na hindi nangahas hilingin ng Pilipinas ay unang sinabi ng Saudi Arabia. Ang utang na loob na ito, hanggat umiiral ang Pilipinas, ay hindi kailanman malilimutan. Ang mga bagay na hindi nangahas hilingin ng Pilipinas ay unang sinabi ng Saudi Arabia. Sa sandaling nabasa ko ang pangungusap na ito, bigla kong napagtanto na ang Pilipinas ay hindi isang bansa na humihingi sa iba na magsakripisyo para sa kanya. Iyon ay isang bansa na tahimik na ginagawa ang kaya nito. Hindi pinatay ang ilaw ng embahada sa gitna ng digmaan, hinamon ang 22% na posibilidad, nagbigay ng upuan, ganoon ang ginawa ng Pilipinas. At upang suklian ang isang bansang ganoon, handang talikuran ang 38 bilyong dolyar. Iyon ang regalo ng Saudi Arabia sa Pilipinas. Matapos ang banta ng 38 bilyong dolyar ng China ay napigil sa loob ng palasyo at sa aking puso, isang tahimik ngunit tiyak na pagbabago ang nagsimulang mangyari. Ang talaan ng ranggo na matatag kong pinaniniwalaan sa loob ng 28 taon ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. Matapos ang lahat ng opisyal na schedule ng Royal Family ay natapos isang gabi, umupo ako ng mag-isa sa walang laman na opisina ng protocol, binubuklat ang bawat pahina ng mga tala sa loob ng 28 taon. Sa aking desk ay puno ng mga tala-arawan ng mga diplomat mula sa 47 bansa na bumisita sa palasyo sa loob ng 28 taon. Sa tala-arawan ng Amerika, karamihan ay formal na pagbati na nakasulat ng walang ayos. Ang mga walang lamang salita, tulad ng walang hanggang pagkakaibigan at kaalyado ay sunod-sunod. Ang mga tala ng embahador ng Inglaterra ay nakasulat sa eleganteng sulat kamay ngunit malamig pa rin ang nilalaman. Ang mga tala ng embahador ng China ay karamihan ay nakasulat sa magandang sulat kamay na naglilista ng mga resulta ng pang-ekonomiyang kooperasyon. Binuksan ko ang tala-arawan ng embahada ng Pilipinas. Ang unang pahina ay isinulat ng unang embahador ng Pilipinas na itinalaga 20 taon na ang nakalipas. Nakasulat ng bilingwal sa Filipino at Arabic ng maingat. Ang nilalaman ay ang sumusunod. Pagbati sa mamamayan ng Saudi Arabia. Ang Pilipinas
ay isang maliit na bansa, ngunit may bukas na puso. Nais naming maging isang mabuting kapitbahay. Isang mabuting kapitbahay, hindi mga magagarang salita, tulad ng kaalyado, kasosyo, strategic relations, isa lamang mabuting kapitbahay. Sa sandaling nabasa ko, ang simpleng pangungusap na iyon mula 20 taon na ang nakalipas, naramdaman ko ang isang kirot sa aking puso at nagsimula akong balikan ang bawat alaala sa loob ng 28 taon. Ang pagmamayabang ni espesyal na Sugo Hunter ng Amerika, ang mukha na nakatawid ang mga binti. Nakikinig sa telepono mismo sa harap ng prinsipe sa reception room ng palasyo, ang labi na walang pakialam na bumibigkas ng salitang utos sa pinuno ng isang malaya at soberanong bansa. Ang lamig nang iwanan ang 340 empleyado ng Saudi sa pamamagitan lamang ng isang pangungusap, ang Estados Unidos ay walang obligasyon na tiyakin ang seguridad sa sandaling sumiklab ang digmaan para lamang ilikas ang kanilang mga mamamayan. Ang pagtataksil ng Inglaterra, sinasabing kaalyado sa loob ng 100 taon, ngunit ang unang bansang nag-empake ng gamit at tumakas nang bumagsak ang bomba sa loob lamang ng 4 na oras. Ang panlilinlang ng Tsina, tinatago ang 38 bilyong dolyar na kalkulasyon sa likod ng ngiti. Tinatawag ang teritoryo ng isang bansa na isang maliit na bato na pulo at sinisikap baluktutin ang kasaysayan ng hustisya gamit ang pera. Ang masamang tingin nang sabihin, ang Pilipinas, bagamat mukhang maringal, ay sa katunayan isang walang laman na bansa at sinisikap paghiwalayin ang mga bansang kaalyado at ang Pilipinas. Ang espesyal na Sugo na kusang bumati sa Arabic, ang lalaking yumuko at bumati sa bawat bantay. Ang embahador na hindi pinatay ang ilaw ng embahada sa gitna ng digmaan at nagpahayag, "Ako ang huling kalasag para sa 1670 na mamamayan ko." 850 manggagawang konstruksyon ang nagbigay ng kanilang mga bus sa mga sibilyang Saudi at naglakad sa disyerto na may 48 descenso. Ang doktor na binaligtad ang 22% na success rate sa kailangan nating punan, ang natitirang 78% at nagligtas ng buhay ng isang 14 na taong gulang na bata. Ang nurse na nagbigay ng 400cc ng kanyang dugo para sa isang dayuhang bata. Bigla kong napagtanto na ang talaan ng ranggo na bulag kong pinaniniwalaan sa loob ng 28 taon ay mali mula pa sa simula. Ang Amerika na nasa ranggo 1 ay ang unang tumakas nang harapin ang krisis. Ang China na nasa ranggo 5 ay sinubukang kontrolin kami gamit ang pera, ngunit ang Pilipinas na nasa ranggo 10 ay nagbigay ng pinakamaliwanag na ilaw sa pinakamadilim na sandali ng walang hinihingi. Ang tunay na alyansa ay hindi idinadaan sa bilang ng armas. Ang tunay na alyansa ay idinadaan sa kung sino ang nasa tabi natin sa pinakamadilim na gabi. Kinuha ko ang talaan ng ranggo mula sa drawer. Ang mga ginintuang letra sa matigas na papel, ang mga salita na hindi ko kailanman pinagdudahan sa loob ng 28 taon. Dahan-dahan kong itinupi, inilagay sa sobre at isinulat ang 2 linya sa sobre, nilalaman na kinansela. Ang talaan ng ranggo na ito ay hindi na balido. Ngunit ang pagtatapon ng talaan ng ranggo ay simula pa lamang. Ang tunay na digmaan ay naganap ilang araw pagkatapos sa pinakamalaki at pinakapanganib na entablado kung saan nakataya ang kapalaran ng buong mundo. At sa gitna ng entabladong iyon, ako, ang taong kailangang sabihin ang lahat ng katotohanan na aking nasaksihan sa loob ng 28 taon sa harap ng prinsipe. Alas, 4 ng madaling araw iyon, ilang araw na ang nakalipas. Ang gumising sa akin ay ang tawag mula sa opisina ng Royal Secretariat. Ayon sa 28 taong gawi, nagmamadali akong sinagot ang telepono habang balot pa rin ang gabi. "Karim, Deputy Chief, hinihingi kayo ng prinsipe na pumunta agad sa opisina. Bilisan mo." Nang ibaba ko ang telepono at tumalon sa kama, naramdaman kong parang lumambot ang aking mga binti. Emergency summons ng alas 4 ng madaling araw. Sa loob ng 28 taon, 2 beses lang akong tinawag sa oras na ito nang sumiklab ang digmaan at nang magkaroon ng emergency sa royal family. Sa sasakyan, patungo sa palasyo, ang tanawin ng Riyadh bago sumikat ang araw ay dumadaan sa labas ng bintana. Patuloy na,
naguulat ng emergency news ang radyo tungkol sa military conflict sa pagitan ng Iran at Israel na umabot na sa limitasyon. Muling tumalon ang presyo ng krudong langis sa internasyonal na merkado dahil sa pagsusuri na ang posibilidad ng pagharang sa Strait of Hormuz ay lumampas na sa 90%. Pagdating sa palasyo, sinalubong ako ng hindi pangkaraniwang mahigpit na security team. Sa sandaling binuksan ko ang mabigat na pinto ng oak ng opisina at pumasok, naramdaman kong nagyelo ang aking puso nang makita ko ang prinsipe. Nakatayo siya, nakatalikod sa bintana. Sa gitna ng malalim na mga kunot sa kanyang mukha, malinaw na makikita ang pagod dahil sa maraming gabing hindi natulog, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag na parang apoy at puno ng determinasyon. Karim, sagutin mo ng totoo. Sa loob ng 28 taon, ang bilang ng beses na tinawag ng prinsipe ang aking pangalan ay mabibilang lamang sa mga daliri. Sa bawat pagkakataon, susundan niyo ng pinakamabigat na tanong, ang pagpapasya sa kapalaran ng Saudi Arabia. Sa ngayon, sinisikap ng Washington na hilahin tayo sa isang malawakang digmaan laban sa Iran. Binabantaan ng Beijing ng economic retaliation. Mayroon ba talagang bansa sa mundo na ito na tunay nating mapagkakatiwalaan? Naramdaman kong mainit ang aking lalamunan. Tumayo ako ng tuwid at nagsimula akong sabihin ang lahat ng katotohanan na nasaksihan ko mismo at inukit sa aking puso sa loob ng 28 taon sa pasilyo ng palasyo, sa reception room, sa command center, kanyang kamahalan, sa loob ng 18 taon na pagtanggap ng delegasyon ng 40 bansa sa palasyong ito, lubos akong naniniwala na umiiral ang bansang iyon. Ikinuwento ko ang tunay na mukha ng Amerika na nasa ranggo 1, ang pagmamayabang ni Hunter na nakatawid ang mga binti at nakikinig sa telepono mismo sa harap ng prinsipe sa reception room ng palasyo. Ang kawalanghiyaan ng walang pakialam na bumigkas ng salitang utos sa pinuno ng isang malaya at soberanong bansa. Ang pagiging duwag ng iwanan ang 340 tapat na empleyado ng Saudi sa pamamagitan ng isang pangungusap, ang Estados Unidos ay walang obligasyon na tiyakin ang seguridad sa sandaling sumiklab ang digmaan. Ikinuwento ko ang pagtataksil ng Inglaterra, nasa ranggo 2, ang walang lamang anino ng isang bansa na nagsabing kaalyado sa loob ng 100 taon, ngunit ang unang bansang nag-impake ng gamit at tumakas ng bumagsak ang bomba sa loob lamang ng 4 na oras. Ikinuwento ko ang panlilinlang ng Tsina. Nasa ranggo 5, ang pagiging duwag ng gamitin ang 38 bilyong dolyar bilang armas, tinawag ang teritoryo ng isang bansa na isang maliit na bato na pulo at sinisikap baluktutin ang kasaysayan ng hustisya gamit ang pera. Ang masamang tingin ng sabihin, ang Pilipinas, bagamat mukhang maringal, ay sa katunayan isang walang laman na bansa at sinisikap paghiwalayin ang mga bansang kaalyado. At ikinuwento ko ang tunay na mukha ng Pilipinas na nasa ranggo 17. Ang espesyal na sugo na kusang bumati sa Arabic, ang lalaking yumuko at bumati sa bawat bantay, ang embahador na hindi pinatay ang ilaw ng embahada sa gitna ng digmaan at nagpahayag. Ako ang huling kalasag para sa 1670 na mamamayan ko. 850 manggagawang konstruksyon ang nagbigay ng kanilang mga bus sa mga sibilyang Saudi at naglakad sa disyerto na may 48 tunggus. Ang doktor na lumipad ng 12 oras upang sabihin, ang natitirang 78% ang dahilan kung bakit kailangan nating punan ito ng ating mga kamay sa harap ng 22% na posibilidad. Ang nurse na nagbigay ng 400cc ng kanyang dugo para sa 4 na taong gulang na prinsipe ng ibang bansa. Hindi ko na napigilan. Ang lahat ng naipon ko sa loob ng 28 taon ay bumuhos na parang nasirang dam. Sa buong pag-uusap, maraming beses na nanginginig ang aking boses at patuloy na umiinit ang aking ulo. Kanyang kamahalan, sa loob ng 28 taon, ako ay alipin ng talaan ng ranggo. Nakita ko ang mundo sa pamamagitan ng lente ng isang papel na nagsasabing ang Amerika ay numero 1, ang Inglaterra ay numero 2, at ang Pilipinas ay numero 15. Ngunit ang talaan ng ranggo na iyon ay mali mula pa sa simula. Ang tunay na alyansa ay hindi idinadaan sa bilang ng armas. Kung sino ang nasa tabi natin sa pinakamadilim na gabi, iyon ang tunay na ranggo, at sa lahat ng nasaksihan ko sa loob ng 28 taon,
Iginiit ko na ang tanging bansa na hindi kailanman lumisan sa kanyang posisyon sa pinakamadilim na gabi ay ang Pilipinas. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa opisina. Mariing ipinikit ng prinsipe ang kanyang mga mata. Sa labas ng bintana, ang kalangitan ng Riyadh bago sumikat ang araw ay dahan-dahang nagiging pula. Binuksan ng prinsipe ang kanyang mga mata. Hindi ko napansin ang pagningning ng kanyang mga mata na may determinasyon na parang kidlat. Tawagan ang chief ng secretary ng 4 p.m. ngayon. Tawagan ang lahat ng media sa buong mundo sa press center. Sa araw na iyon, kami mismo ang muling susulat sa hamak na ranggo ng mundo. Alas, 4 ng hapon noon, ang 320 upuan sa press center ay puno na. Ang kwentong iyon ay ikinuwento ko na sa inyo sa simula ng kwentong ito, hindi ba? Sa gitna ng 320 mamamahayag mula sa 78 bansa sa buong mundo na nagpipigil hininga, umakyat ang prinsipe sa podium. Gayunpaman, may isang eksena na nakalimutan kong ikuwento sa inyo sa simula ng kuwento. Agad pagkatapos ng makasaysayang pahayag ng prinsipe, isang tao ang nagtaas ng kamay sa press conference room, nanginginig ang boses sa pagtatanong. Kanyang kamahalan, sa tingin ninyo, paano makakaapekto ang desisyong ito sa relasyon sa Amerika? Inaasahan ng Washington ang isang marahas na reaksyon. Kalmadong sumagot ang prinsipe. Ang Amerika ay isang mahalagang kasosyo namin, ngunit magkaiba ang kasosyo at kapatid. Ang kasosyo ay nasa tabi mo kapag nagtutugma ang interes, ngunit ang kapatid ay nasa tabi mo kahit walang interes. Naipamalas na ba ng Amerika na karapat-dapat itong maging kapatid namin? Ipinamalas at patuloy na ipinamamalas ito ng Pilipinas sa loob ng 28 taon. Sumiklab ang press center. Nagmamadaling nagtaas ng kamay ang reporter ng CCTV. Kanyang kamahalan, paano na ang 38 bilyong dolyar na proyekto sa Tsina? Sumagot ang prinsipe nang walang anumang ekspresyon. Sabihin sa bansang nagkakamali na ang pera ay maaaring magbaluktot sa kasaysayan ng hustisya na ang dangal ng Saudi Arabia ay hindi mabibili ng 38 bilyong dolyar at sa ngalan ng royal family ng Saudi Arabia, muli naming pinatutunayan na ang Spratly at Paracel ay malinaw na teritoryo ng Pilipinas. Nanlalaki ang mukha ng reporter ng CCTV. Tiyak na nagsugod ang Ministry of Foreign Affairs sa Beijing sa isang emergency meeting ng live na mapanood ang broadcast na ito. 20 minuto matapos ang press conference, isang emergency call ang dumating sa opisina ng Secretary ng Palasyo. Ang tumatawag ay mula sa Washington. Ang Pangulo ng Amerika mismo ang tumawag. Nang ikonekta ng Chief ng Secretary ang tawag, ang boses na lumabas mula sa speaker ay puno ng galit. Mohammed, ano ang ginagawa mo? Pinili mo ang Pilipinas sa halip na ang Amerika, ang pinakamalakas na bansa sa mundo. Alam mo ba ang ginagawa mo? Magdudulot ito ng malubhang kahihinatnan sa relasyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Amerika. Agad na bawiin ang pahayag na iyon. Kinuha ng prinsipe ang telepono at inilagay sa kanyang tenga. Sandaling natahimik at iniwan lamang ang isang pangungusap. Ginoong Pangulo, naglakad na ba ang Amerika sa disyerto para sa amin? Nailigtas na ba ng Amerika ang buhay ng aming anak? Tinalikuran na ba ng Amerika ang 38 bilyong dolyar para kumampi sa amin? Ginawa ng Pilipinas ang lahat ng iyon. Magandang gabi? At ibinaba ng prinsipe ang telepono. Nagyelo ang hangin sa opisina ng sekretary. Ang pagbaba ng telepono sa Pangulo ng pinakamalakas na bansa sa mundo nang unilaterally ay isang bagay na walang kaparis sa kasaysayan ng internasyonal na diplomasya. Ngunit sa mukha ng prinsipe ay walang anumang pagbabago. Ang pagyanig ng press conference noong gabing iyon ay nagpagalaw sa buong daigdig. Nagpahayag ang senior commentator ng BBC sa live broadcast. Ito ang araw na muling isinulat ang kasaysayan ng diplomasya ng mundo. Ito ang makasaysayang sandali nang ang pagmamayabang ng mga malalakas na bansa na sumusubok na dominahin ang mundo sa pamamagitan ng missiles at dolyar ay lumuhod sa harap ng isang bansa na tinatawag na Pilipinas na armado ng katapatan at katarungan. Hindi na kailangan ng Pilipinas na magpaputok ng isang bala upang gawing perpektong kaalyado ang pinakamalaking bansa sa gulpo sa mundo. Ang Philippine stock market na bumabagsak dahil sa takot sa digmaan ay nagsimulang gumaling ng kamangha-mangha agad pagkatapos ng pahayag ng prinsipe.
sa pag-asang mapatatag ang presyo ng krudong langis sa internasyonal at matiyak ang seguridad ng enerhiya, lumuha ang mga trader sa Philippine Stock Exchange sa harap ng kanilang mga screen. Habang nagngangalit ang lahat ng bagyo na iyon, umupo ako ng mag-isa sa pinakadulo ng walang laman na press center sa malawak na espasyo na may 320 walang laman na upuan, ako lang mag-isa. Unti-unting namatay ang bawat ilaw at nang huminto ang aircon, dahan-dahang pumasok ang tuyo at mainit na hangin ng disyerto. Nasa bulsa ng aking vest ang walang laman na sobre ng talaan ng ranggo na kinansela ngayong umaga. Naranasan ko ang 28 taon dito. Sinukat ko ang haba ng karpet. Pinili ang uri ng tasa ng kape para sa mga diplomat ng 47 bansa. Naniwala ako na ang mga naglalakad sa 90 metrong karpet ay mas dakila kaysa sa mga naglalakad sa 15 metrong karpet. Naniwala ako na ang bansang nagbebenta ng Patriot missile ay mas mahalaga kaysa sa bansang nakahula sa pinagmulan ng Arabica coffee, ngunit mali ako. Lubos na mali sa loob ng 28 taon. Ang isang tunay na dakilang bansa ay hindi ang nagbebenta ng bomba, kundi ang nasa tabi mo kapag bumabagsak ang bomba. Ang isang tunay na dakilang bansa ay hindi ang nagbibigay ng 38 bilyong dolyar na bill, kundi ang bansang nangahas na itaya ang buhay sa 22% na posibilidad. Ang isang tunay na dakilang bansa ay hindi ang nag-uutos, kundi ang bansang kusang bumabati ng Assalamu Alaikum, Pilipinas. Nasa ika-17 posisyon, 15 metrong pulang karpet, isang bagong protocol officer. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na ang lalim ng puso ang tunay na nagpapasya sa ranggo ng isang bansa. Ang Pilipinas, simula pa lang, ay numero 1. Hindi ko lang napagtanto iyon sa loob ng 28 taon. Mga minamahal na kaibigan, narinig ninyo lamang ang pagtatapat ng isang lalaki na nagtagal ng 28 taon sa opisina ng Royal Protocol ng Saudi Arabia. Ang kadakilaan ng Pilipinas ay hindi nakasalalay sa GDP rankings o paghahambing ng kapangyarihang militar. Ito ay nakaukit sa likod ng mga construction worker na nagbigay ng kanilang bus para sa mga mamamayan ng ibang bansa sa gitna ng digmaan. Sa kamay ng doktor na lumipad ng 18 oras upang sabihin, huwag kang mag-alala. At sa braso ng nurse na nagbigay ng kanyang dugo para sa isang dayuhang bata. Kapag sinasabi ng lahat na hindi kaya, kapag tumatakas ang lahat, kapag nagko-compute ang lahat, tahimik na naroon ang Pilipinas. At sa huli, binago ng Pilipinas ang ranggo ng mundo. Kung sa tingin ninyo ay dapat maabot ang kwentong ito sa mas maraming tao, mangyaring ibahagi ang video na ito sa mga nakapaligid sa inyo ngayon. Isang pagbabahagi ninyo ay ang pinakamalakas na deklarasyon sa mundo kung anong uri ng bansa ang Pilipinas. Kung naramdaman ninyong naantig kayo habang nanonood, mangyaring mag-iwan ng 2 salita, ipagmalaki sa seksyon ng komento. Tayo ay isang dakilang bansa, nararapat na makatanggap ng ganoong pagtrato. Ito ang nakakagulat na katotohanan na nasaksihan ng Deputy Chief ng Royal Protocol ng Saudi Arabia sa loob ng 28 taon. Ibahagi ang kuwentong ito upang maabot ang kadakilaan ng Pilipinas sa mas maraming tao. Isang pagbabahagi ninyo ang pinakamalakas na deklarasyon sa mundo kung ano ang tunay na halaga ng Pilipinas. Mangyaring huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-like. Maraming salamat.